morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, oh, oh. Hey! Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good, Lord. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. Now I can smile again, 'cause I have joy. Oh, come on! Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Oh, You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm dancing, and I will shout for joy. Oh, You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. I will praise You with gladness, for You are good, Lord. For You are good. For You are good, Lord. He is good. Ikaw ang dahilan, ako'y humihinga. Ikaw ang sanhi ng aking kaligayahan. Tumitibok ang puso ko dahil sa'yo. Ikaw ang laman ng puso't isipan ko. Dahil sa'yo
galaw. Pag-ibig mo sa'kin ay higit pa sa'king buhay. Bawat kilos ko't galaw, di lingid sa'yo. Bawat sasabihin ko, ipapuri sa'yo. Dahil sa'yo, ang buhay ko'y nagbago. Dahil sa'yo, malaya na ako. Ikaw ang sanhi at may kagagawan. Ikaw ang dahilan. Buhay ako. Bawat galaw, bawat salita, bawat hininga, dahil sa'yo. Bawat galaw, bawat salita, bawat hininga, dahil sa'yo. Bawat galaw, bawat salita, bawat hininga, dahil sa'yo, ang buhay ko'y nagbago. Dahil sa'yo, malaya na ako. Ikaw ang sanhi at may kagagawan. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang sanhi at may kagagawan. Ikaw ang dahilan. Oh, ikaw ang sanhi at may kagagawan. Ikaw ang dahilan. Buhay ako. Panginoon, salamat po sa buhay mo. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Ngayon naman ay dadako po tayo sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko po na tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa inyo sa pagkakataong ito na kung saan kami po ay nag-aaral po ng iyong pong salita, Panginoon.
tunay po na dalangin po namin na kayo po ang siyang muna sa aming pangkalagitnaan. Tunay, Lord, na buksan mo ang aming mga puso at isipan at maunawaan namin kung ano po ang mensahe na isang parating sa amin sa oras na ito. Lord, tunay nga po na sa iyo namin pinagkakatiwala ang oras na ito. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral at tunay po na samahan mo kami hanggang sa namin po pagtatapos, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo namin binabalik ang papuri at sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung meron po kayong mga Bible, makibasa po kayo sa akin sa aklat po ng 2 Korinto, talatang 3 hanggang 18. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning na sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon, ang siyang Espiritu, ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan po natin the Christian character o ang karakterismo po ng isa po na mananampalataya. Mahalaga po na malaman natin ang kahalagahan ng bunga ng banal na espiritu sa ating pong mga buhay. Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Sapagkat ito po ay may kinalaman po sa ating karakter bilang mga tagasunod po ng ating Panginoong Jesucristo. At sumasalamin po ito sa karakter ng ating Panginoon. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay magtaglay ng mga katangiang ito sapagkat ang Diyos po ay napararangalan kapag ka po tayo'y namumunga sa ating pong buhay Kristiyano. Ang sabi po sa Biblia, napararangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. John chapter 15 verse 8. At sa pamamagitan po ng ating pong mga buhay, nakikilala po ng tao ang katangian at karakter ng Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay nakakilala sa Panginoon dahil po sa pagbabahagi sa akin ng aking pong misis tungkol kay Jesus. Pero isang bagay po na para masigit ko pong maunawaan o makilala ng lubusan ng ating Panginoon ay dahil po sa isang taong ginamit niya po. At nakita ko po na ito pong taong ito ay talagang isinapapamuhay po ang salita ng Diyos. Kapag ka po sinabi niya na mahalin natin ang ating kapwa, makikita mo na siya po ay talagang tunay ng kapagmahal na tao. Kapag sinabi po niya na magbigayan tayo, makikita mo po ng taong ito ay mapagbigay. Kapag sinabi niya po na tayo'y magpatawad, makikita mo rin sa kanyang buhay na siya po ay taong mapagpatawad. Kapag sinabi po niyang tayo ay magpakumbaba, at makikita mo rin po sa kanya pong buhay ang kapakumbabaan. Kaya po nasabi ko po sa aking sarili na ang taong ito ang siyang tunay na tagasunod ng ating Panginoon sapagkat nakita ko po sa kanya yung karakter ng Panginoon na dapat pong tularan ng bawat mananampalataya. Ano po ba ang karakter ng ating Panginoon? He is righteous. Number 2, He is loving. He is compassionate. He was meek, gentle, and tender. He is humble. At marami pa pong iba. Yan po ang mga katangian ng ating Panginoon.
Nung ang Panginoon po ay nagbalik na sa kanyang amang nasa langit, yung kanya pong espiritu ay iniwanan po sa atin. Kaya naman yung espiritong yan, no, ay nanahan na po sa lahat ng mga mananampalatayang tinawag ng Panginoon. Kaya naman hindi na po tayo nabubuhay ayon sa laman, kundi tayo po ngayon bilang mga Kristiyano namumuhay na sa espiritu ng ating pong Panginoon. Ang sabi po sa Biblia, you are no longer controlled by the flesh, old sin nature. The Holy Spirit dwells within you, lives within you. Sabi, hindi na raw po tayo nabubuhay ayon sa laman, kundi tayo po ngayon, kung tinanggap natin ang Panginoon, tayo po ngayon ay nabubuhay na sa Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. Yung isa pong sanggol, habang siya po ay lumalaki, nakikitaan po siya ng mga bagay na naihahalin tulad po sa kanyang mga magulang. Yung kulay, mana sa nanay, yung mata, kuha sa nanay, yung kanyang ilong, mana sa tatay. At habang siya po ay lumalaki, yung klase, no, yung nature at karakter po ng mga magulang ay unti-unti pong nadidevelop. Na-adapt po ng bata yung kalikasan ng kanyang mga magulang. Na-identified po na siya po ay kabilang sa pamilyang kanyang kinalakihan. Kaya naman po minsan nasasabi ng ibang tao, ang sama ng ugali ng bata niya, manang-mana sa kanyang tatay. O napakabuti naman ng bata niya, manang-mana sa kanyang mga magulang. Ganon din po sa atin bilang mga Kristiyano. Nung tayo po ay isinilang sa pamilya ng Diyos, ganon din po ang proseso. Habang tayo po ay nagpapatuloy sa paglakad sa Panginoon, naa-adapt din po natin yung mga katangian ng Panginoon habang tayo lumalago o habang tayo po ay nagmamature sa ating buhay Kristiyano. Sa ating pong teksto, sinasabi na dahil wala na ang talukbong, wala na tayo sa kadiliman, tayo'y naliwanagan na. Nagre-reflect na po sa atin ang kaninginan ng Panginoon, na tayo'y natulad na sa kanyang imahe, dahil ang Espiritu po ng Panginoon ang siyang ating pinagkukunan ng panibagong buhay. Sabi po ni Pablo, the old has gone, the new has come. At binanggit po niya yung mga kalidad o qualities ng mga taong namumuhay sa liwanag. Taglay-taglay na po natin ang bunga ng banal na Espiritu. Ano po ba itong mga qualities na ito? Ang sabi po sa Biblia, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness, and self-control. Galatians chapter 5, verse 22 to 23 po. Ito pong mga bagay na ito ang siyang taglay po na karakter ng ating Panginoon. Ito po yung mga katangian niya. At nais ko pong ibahagi sa inyo na meron pong tatlong blessing ito pong fruit of the Holy Spirit. Ito po yung tinatawag na una, yung inward blessings. Pangalawa is outward blessings. At yung pangatlo naman ay upward blessings. Yung inward blessings po, ito po ay para sa ating sarili. No? Yung being lovely within, being joyful within, being peaceful within. Yung love, joy, and peace. At yung pangalawa naman po, yung patience, kindness, goodness. Yung patience with others. No? Kind to others. Yan po yung mga panlabas. At yung good to others. At yung pangitaas naman po na blessings, ito po yung faithful to God, yung faithfulness. Yung meekness naman po is humble before God. At yung self-control, controlled by God.
A life that is truly controlled by God. Yung buhay na talagang kontrolado po ng ating Panginoon, na siya yung nagmamaniobra completely, totally po ng ating pong mga buhay. Halimbawa po mga kapatid, no, kapag tayo ay meron pong bunga ng pag-ibig, madali po para sa atin ang magmahal ng kapwa. Kapag meron naman tayong bunga ng kapayapaan, ayaw po natin ng gulo. Gusto natin kapayapaan. Ayaw po natin ng may kaaway. Kung meron naman tayong bunga ng kagalakan, kahit ano pong sitwasyon, sa hirap man o ginhawa, naroon po lagi yung kagalakan sa ating pong mga buhay. No? Kaya kapag meron po tayo ng mga bagay na ito, mas madali po nating mahalin ng Panginoon. At mas madali nating mahalin yung ating pong mga kapwa. Naiiwasan po nating magkasala sa Panginoon at sa ating pong kapwa. Kaya mahalaga po na alam natin ang kahalagahan po ng bunga ng banal na Espiritu. Sabi po sa Biblia, the joy of the Lord is our strength. Jeremiah chapter 8 verse 10. Sabi, madalas po na nasusubok po yung ating pong mga bunga, yung banal na Espiritu, na yung bunga po ng banal na Espiritu, kapag ka po naharap na tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Dito po nakikita kung paano tayo tutugon, kung paano tayo magre-response. No? Iiral ba yung bunga o malalaglag yung ating mga bunga? Alam niyo, minsan pag nagkakakonfrontasyon kami mag-asawa, naalala ko po yung hipag ko, sinasabi niya, oops, nahuhulog ang bunga, no? Kaya, yan po yung nangyayari, no? Kapag po naharap na tayo sa mga mabibigat na sitwasyon, minsan, imbis na makita yung bunga, nalalaglag po yung bunga. Araw-araw po naharap tayo mga kapatid sa mga buhay na baliktad minsan sa inaasahan natin kapag nasa Panginoon na tayo. Minsan po, imbis na pag-ibig, galit o pagkapuot. Minsan, imbis na kagalakan, ang nararanasan po natin ay kalungkutan o kabigatan. Minsan naman po, imbis na kapayapaan, peace, ang ating pong nararanasan ay pressure, gulo sa pamilya, no? Tensyon, tsaka hindi po pagkakasundo-sundo. Alam niyo po mga kapatid, ang kaaway po ay patuloy pong kumikilos para nakawin po yung mga bungang nasa sa atin. Kung ang Panginoon po ay patuloy po sa pagkakaloob ng bunga, ang atin naman pong kaaway ay patuloy na namimitas ng bunga at nagkakaloob po ng tinatawag na fruit of the flesh o fruit of death. Kaya tayo po ay mamimili kung ano pong bunga yung ating pipiliin. Sapagkat gustong-gusto po ni Satanas na sirain ang ating karakter para po masira yung ating pong patutuo. Ang sabi po sa Biblia, a thief comes to steal, kill, and destroy. But I came to give life that is full and good. John 10:10. No? Yan po yung trabaho po ni Satan na pitasin yung ating pong mga bunga. Kaya kapag tayo po ay nahaharap sa hindi magandang sitwasyon, tayo po yung mamimili anong bunga yung ating pipiliin. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po na tayo po ay nahaharap sa mabibigat na sitwasyon, may mga pagkakataon po na nagre-react po tayo sa ating pong lumang pagkatao. Halimbawa, may gumawa po sa atin ng masama, ang tendency po gumanti tayo. Kaya pag hindi po natin na-practice yung bunga ng banal na Espiritu, hindi po natin namamalayan na napitas na pala ni Satan yung bunga ng ating pong kapayapaan. At hindi po na po natin namamalayan na nahuhulog na pala tayo sa patibong
ng ating pong kaaway. At kung tayo po ay magpapatuloy sa ating mga lumang pag-uugali, patuloy nating sinunod o pinili yung bunga na ibinibigay ni Satan, ay ang mangyayari po sa atin ay mawawala na po yung image ng Panginoon sa atin. Hindi natin namamalayan na tayo po ay nagiging kawangis na at umaakto na tulad po ng ating pong kaaway. Alam niyo po mga kapatid, malungkot pong isipin ang isang larawan po ng isang Kristiyanong talunan. Na ang Panginoon po ang nabubuhay sa loob, subalit ang Espiritu po ay namimighati. Ang resulta po, ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang muka ay hindi na po nagniningning. Kundi anino na lang po ang nakikita at wala na ang kaniningan ng Diyos. Kaya po sa mga panahon po ng kagipitan, ito po yung opportunity na maranasan natin ang presensya ng Diyos at tumaas po yung antas ng ating pong pananampalataya sapagkat yung nasa sa atin ang siyang pinagkukunan natin ng lakas. Ang sabi po ng Bible, greater is He that is in you than He is in the world. No? Kapag tayo po ay nakadepende sa banal na Espiritu, napalalakas po nito yung mga parte ng buhay po natin na may kahinaan. Light always overcomes darkness. Kaya pong pagliwanagin po ng isang kandila ang kabuuan po ng isang silid. Kaya ang liwanag po ng Diyos ang naglalayo sa atin sa bunga po ng laman. Light always overcomes darkness. John chapter 1 verse 5. Ang sabi po sa Biblia, my strength will be made perfect in your weakness. Yung lakas daw po ng Diyos ang nagbibigay, yung kalakasan niya ay ang nagbibigay sa atin ng nagbibigay ng kalakasan po sa ating mga kahinaan. Sa Biblia, makikita po natin kung paano po hinubog ng Diyos ang karakter po ni Apostol Pablo. Si Pablo po ay masugid na tagasunod ng ating Panginoon. Mahusay po yung kanya pong ministeryo. Marami siyang naabot na tao patungkol po sa Diyos. Tapat po yung kanya pong pagsamba sa Diyos. May dahilan para tugunin po ng Diyos yung kanyang panalangin. 3 beses natanggalin yung kanyang karamdaman. Pero wala pong tugon ang Diyos. Sabi po ng Panginoon, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Alam niyo po kung ano man tugon ni Pablo, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Ang kaya po ng Panginoon hindi po pinagaling yung karamdaman na dala-dala po ni Pablo ay sapagkat ang concern po ng Panginoon ay yung kanyang future, yung kanyang ministry sa mga hinaharap. Kaya po hindi po pinagaling ng Panginoon. Mas concern ng Lord sa karakter po ni Pablo na mahubog yung kanya pong karakter. Alam niyo po mga kapatid, minsan pinahihintulutan po ng Diyos na tayo po ay dumanas po ng mga konting paghihirap sa ating pong buhay para tayo po ay kanyang abutin. Pero ang lahat ng yan po ay hindi po mawawalan ng saysay. Sabi po sa Bible, all things work together for good and for His glory. Ang ibig sabihin po, the good and that glory is the character of our Lord. Yung kabutihan daw po at yung kaluwalhatian, yan po yung karakter ng ating Panginoon. Kaya lahat po ng nangyayari sa buhay natin ay minsan may kapahintulutan sapagkat nais ng Diyos
na tayo po ay kanyang abutin at hubugin yung ating pong pagkatao. Yung ating pong ministry sa Panginoon, sa church, sa mundo, nangangailangan po yan ng bunga ng banal na espiritu sa ating pong mga buhay. Ang kawalan po ng Christian character ang dahilan po para bumagsak ang ministeryo at ang isang mananampalataya. Maaring tayo po ay tinawag ng Diyos. Maaring tayo ay highly gifted o successful po sa ating pong ministry. Pero hindi po ito magtatagal kung hiwalay po ang Christian character. Malungkot pong isipin na marami pong mga taong highly gifted, no? At talagang talented. Pero ang masakit po ay wala na yung kanilang mga puso. Character is the most important thing when we are serving God. No? Napakahalaga po ng karakter sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ang bunga po ng banal na espiritu ang pundasyon para po sa matatag, matibay at solidong ministeryo sa Diyos. Ito po ay may katotohanan sa buhay ni Pablo at may katotohanan din po sa buhay natin ngayon. Ang sabi po sa Biblia, we can rejoice therefore when we run into problems and trials. We know that they are good for us. They help us to learn to be patient, and patience develops strength of character in us. In this way, we learn to trust God more and more. Finally, our hope and faith become strong and steady. Then we are able to hold our heads high no matter what happens. We know that all is well and that God dearly loves us. We feel His warm love within because God has filled our hearts with Holy Spirit. Romans chapter 5, verse 3 and 5. Yan po yung tinuro ko nung nakaraan na tribulation produces perseverance. Kung naalala niyo po. Ang pagbuo po ng magandang karakter ay hindi po nakukuha sa isang iglap. Kinakailangan po nating lumakad ng buong pagpapakumbaba sa harapan po ng ating pong Panginoon. Ang sabi po sa Biblia, and what does the Lord requires of you but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Yung pinakamaganda po yung sinasabing and to walk humbly with your God. Micah chapter 6 verse 10. Napakaganda po. No? Isapamuhay po natin ang kanyang mga salita. Hingin natin sa banal na espiritu na patuloy pong hubugin yung ating pong pagkatao ayon po sa wangis ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa po ang bunga po ng banal na espiritu ay lumago po sa ating pong mga sanga. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kapag ka ito po ang nakita sa ating pong mga buhay, alam niyo po mga kapatid, napakadali po na tayo po ay makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. No? Alam niyo, pag minsan hindi natin kailangan magsalita, makita lang po sa buhay natin ay na-encourage na yung tao, kagaya po ng kinuwento ko kanina sa inyo, na ako ay na-encourage sa isang taong isinapapamuhay niya ang salita ng Diyos. He practiced what he preached. He walked what he teach. Kaya po, napakahalaga po ng karakter at yung banal na yung gift of the Holy Spirit po, yung mga katangian ito sa buhay po ng isang mananampalataya upang tayo po ay lumago sa ating pong ministry sa Diyos, sa kapwa at sa mundo. Na makita po ng mga tao yung ating pong mabubuting gawa. No? At the same time po, alam niyo po, ito po ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating pong Amang nasa langit.
Maraming salamat po. Nawa ay meron po kayong natutunan sa ating pong munting pag-aaral. Ngayon po, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa inyo sa mga oras na ito na kami po ay natutunan namang muli, Panginoon. Nawa, Lord, ang aming pong mga napakinggan, Panginoon, ay may sa pamuhay po namin. Lord, alam po namin, Lord God, na hangad mo na kami po ay lumago sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Sinabi mo, Lord God, na let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy ka nagtuturo sa amin. Ang dalangin namin, Lord God, na patuloy mong hubugin yung aming pong pagkatao, Panginoon. Lord, yung bunga ng banal na Espiritu, Panginoon, ay makita po sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na hindi po madali sapagkat kami po ay nasa mundong ito na makasalanan. Pero alam po namin, Lord God, na makapangyarihan ka. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang gagabay at tutulong sa amin, Panginoon, para mapagtagumpayan po namin ang mundong ito, Lord God. Sinabi mo, Lord, na napagtagumpayan mo na ang mundo, Panginoon, at kami rin ay magtatagumpay. Kaya naman, Lord, ang aming pong prayer, Panginoon, na yung pagkakatawag mo sa amin ay hindi lamang natapos sa pagkakatawag, kundi, Panginoon, alam po namin na ninanais mo, Panginoon, na kami maging mabuting mga mananampalataya, na makita po sa amin ang talagang buhay, Panginoon, ang iyong imahe, ang buhay na kahintulad mo, Panginoon, na makita namin nila sa amin, Panginoon, ang iyong katangian, ang iyong karakter, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ikaw po ay mabigyan namin ng kapurihan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita. Alam po namin ang buhay mo'y salita, ang iyong salita ay buhay, Panginoon. At alam po namin, Lord, na ikaw po yung siyang tutulong sa amin, Panginoon, para po, Lord God, mapagtagumpayan namin ang lahat ng pagsubok. At tunay po na yung attitude po ng pagiging isang mananampalataya ay manatili sa amin. Na yung mga bunga, Panginoon, ay hindi po malaglag, kundi mapanatili po sa aming mga buhay. Maraming salamat sa pangalan po ng Jesus. Amen.